niyo po, wala na po ma-upload. Rich Falcon. Pakisupport na po, Rich Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Okay. Rich Falcon TV. Shout out, mga kalingap. God bless. So yun, sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. At for today's video, muli nagbabalik tayo dito kila Kuya Ruel at Ate Helen. So meron pong isang napakabuting puso na handog po. Yan. Pinapangarap natin para sa kanila. Actually, pinag-usapan pa lang namin nung nakaraang vlog namin. At eto na nga po, may tumawag po sa atin, no? Wala pong iba kundi si Ate Jen ng Canada. Ayan. Thank you Ate Jen. Maraming salamat po kay Ate Jen ng Canada, no? At ngayon po ay pupuntahan natin yung mga bata at saka sila Ate Helen at Kuya Ruel para ibalita sa kanila na meron naman pong pagpapala na dumating sa kanila, no? Ay, grabe talaga. Ay, grabe talaga si Lord sa buhay. Blessing. Hindi pa naman natin na ibibigay yung sidecar at saka yung bike na ibigay na natin from Lena Barbose. Yung sidecar ay ginawa na natin, pinagawa na natin, at yan po ay from Madam Co Bandit. Ngayon naman po ay kay Ate Jen ng Canada. Ayan, ay, grabe. Thank you so much po Ate Jen ng Canada sa inyo pong pagbibigay ng kaalwanan sa buhay po ng mga tao dito sa pamilya ni Kuya Ruel. At ngayon po ay medyo i-ano muna natin sila, no? I-prank muna namin sila. Hindi man masyadong prank, alam nyo naman. Pero titignan natin kung ano talaga yung mga ginagawa ng mga bata. Bakit, kumbaga syempre kapag ka nag-aaral ka, mahirap po talaga magluto. Lalo na kung kahoy yung paglulutuan, kailangan mo talagang gumising ng maagang maaga. Lalo na kung mga basa ang kahoy. So kagaya ngayon, nag-uulan, hindi kasi sila masyadong prepared. Pero yan, dahil po kay Ate Jen ng Canada, magiging maalwan yung kanilang pagluluto. At ito naman po ay gagamitin nila kapag may pasok lang. So kapag walang pasok, balik po sila sa natural na pagluluto nila. So ayan, maraming pong salamat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating munting channel, please do like, share, and comments lang po. Ayan, sa Rich Falcon TV. Don't forget to hit the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos. May dala tayong almusal. Ayan, at ayan po, si Aljos Eagle, supportahan po natin. May dala tayong tasty. Mga tinapay po tinapay, ito at mga kape. Pandesal, kape, Energen. Alaman. Ayan, para may almusal po tayo ngayong umaga dito kila Kuya Ruel. Thank you so much Ate Jen ng Canada. God bless you and more power. At sa lahat po ng mga naging sponsor na natin dito, thank you so much po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At nawa ay wag po kayo magsawang tumulong. At for sure si Lord na po ang magbabalik ng favor na ibinigay po ninyo. Siksikliglig, umaapaw, 100 folds. Yan, in Jesus name. So, thank you so much po. At patuloy po nating suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prab. Yan, God bless you po. Magandang buhay. Shalom. Ito ang madalas na paraan ng kanilang pagluluto sa kanilang tahanan. Magpaparingas ng kahoy, ihipan para magdingas, nakasubsob pa sa pagluluto, at kailangan mong salagin ang mga usok na nanggagaling sa iyong kalan para hindi maapektuhan ang ating baga. Mahirap din para sa kanila ang ganitong klase ng pamamaraan ng pagluluto. Subalit kailangan pagtiyagaan upang mayroong makain ang buong pamilya. Madalas ay nag-iikot sa mga kagubatan upang maghanap ng mga tuyong kahoy o mangahoy. At pagkatapos ang mga kahoy na ito ay maidangdang sa apoy upang sa susunod na pagluluto ay mayroon na naman sila magagamit. Delikado rin ang pasikot-sikot sa kagubatang ito dahil naglipa na rin ang mga ahas, mga insekto na pwedeng makaapekto sa kalusugan o maging sanhi ng kamatayan. Subalit para sa magkakapatid na ito,
ay kailangan nilang ipagwalang bahala yung mga bagay na yun. Ang kailangan nila ay makakuha ng mga magagamit na kahoy para sa kanilang pang-araw-araw na pagluluto ng makakain. At kasabay nito, nangunguha rin sila ng mga pagkaing gubat, kagaya ng mga lamang mga kamote, gabi, may mga pako na nakukuha sa damuhan, at iba pang mga bagay na pwede nilang makain o pwede nilang itinda upang mapagkaperahan at mapambili pa ng kanilang mga pangangailangan. Hindi biro ang lumaki sa ganitong klaseng pamumuhay, kapos at sa lahat ng bagay, at lahat ng bagay din ay kailangan mong pagsikapan para sa kapakinabangan ng lahat. Naalala ko nung ako'y bata pa na ganito rin ang aming klase ng pamumuhay. Maswerte pa rin ang mga taong ito dahil may mga taong tumutulong sa kanila. Sa kalagayan namin nung una, walang mga ganitong klaseng charity at kailangan mo talagang igapang ang buhay na kung ano ang mayroon ka. Kaya sa mga batang ito, kailangan nilang patuloy na magsikap, suungin ang lahat ng bagay upang sa hinaharap ay mapagtagumpayan nila ang lahat ng bagay na dumarating sa kanila. Ang mga pangyayari ngayon ay silbing tibay at lakas ng kanilang kalooban at pangangatawan upang harapin ang ano pang darating na dagok sa kanilang buhay. Sa ngayon, kailangan lang munang pagsikapan ay ang para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mahirap mabuhay sa isang mahirap na pamilya, lalo na sa kabila ng kabataan mo, ay kailangan mo nang magsumikap upang makatulong at personal na meron ka rin magamit para sa sarili mong pangangailangan. Ito po ang buhay ng mga anak ni Kuya Ruel. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, bukod sa pag-aaral, kailangan lang magsikap, magtiyaga, at sikaping kumita ng pera para sa pangangailangan ng lahat at maging sa kanilang eskwela. Kaya sa mga kabataang may magandang klaseng pamumuhay, may magandang pamilya, huwag sana nating sayangin ang oportunidad na mayroon tayo. Dahil higit sa lahat, mas marami ang mas nangangailangan kaysa sa atin. Mas marami ang mga naghihirap habang tayo ay nagsasayang ng mga bagay na ipinagkaloob na sa atin na may kapal. Ito po ang mga anak ni Kuya Ruel at Ate Helen sa kanilang pang-araw-araw na gawain, pang-araw-araw na hinaharap. Subalit maging sila ay umaasa na may magandang bukas na naghihintay. Basta't laban lang, tibay ang loob, huwag susuko, mag-aral at magsumikap. Darating din ang panahon, mababaligtad din ang kanilang sitwasyon at matatapos din ang lahat ng mga masalimuot na nangyari sa kanila. Patuloy po tayong magsikap, patuloy tayong umasa at magtiwala na hindi tayo bibigoy ng Panginoon habang tayo po ay patuloy na nananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga manonood na nagbibigay ng panahon upang suportahan ang lahat ng ating mga vlogs, videos sa buhay ng pamilya nila Kuya Ruel at Ate Helen.
maging ng kanilang mga masisipag na mga anak na araw-araw ay katulong sa simpleng pagharap sa kanilang pamumuhay. Magandang araw, magandang buhay, at pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. God bless everyone. Shalom. Kami rin naman sa Antipolo, ganun din kami dati. Punta ka ng bundok, magkuha ka ng kahoy, mangahoy ka. Tapos, yun. Meron lang kami doon parang binibiladan ng kahoy. Lahat ng mga pagkapinutol na namin siya, meron kami pinaglalagyan. Ang bubong nga lang nun, parang ano lang din, pawid-pawid lang dati.
Tapos maglalaba nga kami sa ilog ay. Sa mga bato. Yo, mga bato, minsan mga damuhan. Doon nga kami pagka biglang may kakapit na lang sa yung linta eh. Ay doon sa amin sa Antipolo may mga linta doon, yung linta doon yung parang may guhit na green sa ibabaw. Ay, yung kulay yellow siya na yung ibabaw niya kulay green, parang guhit. Yung ganun ang mga linta sa amin. Ang sakit talaga, Makati talaga. Iba yung lintang kalabaw di ba malaki yun? Tapos doon na rin kami mangunguha ng talangka, may mga suso, minsan makahuli ka ng anong tawag nila doon, gurami. Mga hito, kakapain mo sa bato. So, kumusta naman kayo dito pagkatapos ng bagyo? Kumusta naman kayo pagkatapos ng bagyo? Ayos na lang po. Ayos lang. Ano bang naranasan niyo dito na hindi niyo makakalimutan? Yung pagpapasok na tubig po at pagtubahaan. Dito hanggang dito, gaano kataas ang tubig dito? Hindi mo po dyan inanaw na masyado. Ay, hindi dito masyado nagbaha? Opo. Ah, sa labas. Opo. So, ibig sabihin niya nakatulong pala na tinaas natin ng konti itong Opo. yung flooring. So, ano pala, na disgrasya pala si kuya nyo? Na ano yun? Ano bang nangyari sa kanya? Tinamaan daw po yung sundo kasi ano na po, litis. Tinamaan lang itas yung paa niya. Malaki ba yung sugat? Hindi mo po, masyado. Ano baka po nalitig yung pinapatay na po. Ano yun? Kaninang umaga lang? Opo. Wala ba siyang pasok? Pero po, Pero hindi mo na siya, umasok. ibig sabihin, naglinis-linis muna siya bago siya papasok sana. Opo. Sana maayos na siya, kayo naman, kumusta naman ang pag-aaral ninyo? Grabe pala yung ginagawa ninyong kukuha ng mga panggatong, pangkahoy, sa paligid. Anong gagawin niyo doon? Puputol-putulin na, tapos bibilad. Kasi basa pa, di ba? Pag maulan po, hindi wala po. Magtiis ka magdang-dang. Ganon? Opo.
Ay, anong pinangdadangdang nyo bago kayo mag-ano ng kahoy? Hindi yung iba po. Yung iba po pag nag-uusok po, pwede man na po yun. So, ibig sabihin, meron pa kayong mga tuyong kahoy na minsan na naka-stack. Opo. Para yun naman yung pangdangdang nyo dun sa mga bagong nakuha ninyo. Mahirap ba ang buhay sa ganito? Pag nasanay ka na, hindi mo na mag-ano. Pag nasanay na. Opo. Pero hindi po, mahirap po talaga. Lalo na kapag kagaya ng bagyo. Maulan lang siya. Hindi kayo natakot? Judy, anong experience mo nung bagyo? Judy? Wala lang. Parang normal lang ba? Parang normal lang? Sa akin, hindi. Hindi? Paano ba naman po? Dilitas na ako, bigla pa ako na ano niya. Nadulas ka? Nagmamadali ka Ano? na matutumba ka pa. Ihaya? Hindi po nagrampadog siya. Ay, grabe, no? Muntik yung cellphone mo pasa. May dala pang plato para malikas ang cellphone. Ano, ibig sabihin, pag alis nyo dito sa bahay, may dala kayong plato, Hindi po, kanin. hindi po. Ano? Doon na kayo kumain? Opo. Doon po kami nagkape. Mabuti, mabait yung tsuhin nyo doon. Ano yun? Kapatid ni Papa mo, ni Mama? Kapatid po ni Mama. Ay, Papa. Kapatid ni Papa mo. Mama po. Ano yun, marami sila doon sa bahay? Parang malaki yung bahay nila. Dalawa lang po sila doon. Sino yung batang babae doon nakasama ni Judy pag hatid ko ng pagkain? Ay, si Ate Princess na yun po yun. Nasaan man? Siya yun? Po. Oo, siya yun. Kala ko kung sino. Ayan, so anong plano nyo? Lalo't nakikita ninyo ngayon na ganyan yung hirap ng buhay. Anong gusto nyong maging? Maging mayaman na. Maging mayaman. Uy, maganda pangarap mo, Jilly, ah. Kaya kailangan mag-aral maigi. Magaling ka ba sa school? Minsan nakakano. Minsan nakaka? Naka-perfect. Ay, galing niya. Oo, pangarap ko po Ano? sampung nag-umpula. Ano yun? Grabe ka naman. Gusto daw niya maging 10 asawa. Tama ba? Pagkaintindi ko? Opo. Ay, grabe siya. Oh. Yung lang mo. Anong kursong gusto mong kunin, Arlene? Ano ba ako pagday po sundalo, pulis na lang po. Ay, police. Maganda si Ate Princess, di ba? Si Ate Joy, police. Yung kasama natin sa Bible study, baga. Ay, si ano po? Police yun, si Ate Joy. Ay, si MJ. Mary Joy. Mary Joy, oo. Mga police yun. Actually, pwede naman kayo kasi parang pansin ko lang, tumatangkad kayong dalawa. Baka makuha ninyo yung height ni mama nyo. Tapos siya maging mababa, tapos silang dalawa maging mataas. Kapag ka tumaas kasi sila, pagka kasing laki sila ni mama mo, pwede na mag-police. Maging maganda yun.